Magandang araw. Ako po si Mark Lester de Ragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong May 13. God is always present. Pekehaya and Peka. Na talakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Tamang Bible verse ng mga kami galing sa 2 Kings chapter 15 verse 23 to 31. Sabi po ay, Pekaya, king of Israel. In the 15th year of Uzziah, king of Judah, Pekaiah son of Menahem became king of Israel in Samaria, and he reigned 2 years. Pekaiah did evil in the eyes of the Lord. He did not turn away from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit. One of his chief officers, Pekah son of Remaliah, conspired against him. Take 50 men of Gilead with him. He assassinated Pekaiah along with Argob and Arie in the citadel of the royal palace of Samaria. So Pekah killed Pekaiah and succeeded him as king. The other events of Pekaiah reign and all he did are written in the book of the Annals of Kings of Israel. Pekah, king of Israel. In the 52nd year of Azariah, king of Judah, Pekah son of Remaliah became king of Israel in Samaria, and he reigned 20 years. He did evil in the eyes of the Lord. He did not turn away from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit. In the time of Pekah, king of Israel, Tiglath-Pileser, king of Assyria, came and looked Ijon, and Abel, Beth-Maachah, Janoah, Kadesh, and Hazor. He took Gilead and Galilee, including all the land of Naphtali, and deported the people of Assyria. Then Hosea, son of Elah, conspired against Pekah, son of Remaliah. He attacked and assassinated him, and then succeeded him as king in the 20th year of Jotham, son of Uzziah. As for the other events of Pekah's reign, all he did are they not written in the book of the Annals of the Kings of Israel. Sa verse na ito, makikita natin ang political turmoil sa Israel. May betrayal, may violence, at mabilis na pagpapapalit ng mga hari. Parang magulo at walang stability ang buong bansa. Pero kahit ganon, pinapakita na ang Bible na ang Diyos ay hindi nawawala sa eksena. At dito natin makikita ang tatlong teachings. Una is, God is never absent but always present in politics. Minsan kapag tinitignan natin ang mga nangyayari sa gobyerno o sa mundo, parang iniisip natin na walang kontrol ang Diyos. Pero ang truth is, hindi kailanman absent ang Diyos. At kahit magulo ang leadership, kahit may corruption o conflict, nakikita pa rin ng Diyos ang lahat. Ang second, God punishes the wicked through wicked people. Sa history ng Israel, makikita natin na minsan ginagamit ng Diyos ang masasamang tao para dalhin ng judgment sa ibang masasamang tao. Hindi ibig sabihin na approve ng Diyos ang evil, pero ipinapakita nito na kaya niyang gamitin ang broken systems at imperfect people para maisaktuparan ang kanyang justice. Ang last, God remains king in control despite political turmoil. Ito ang pinakamahalagang reminder. Kahit ilang hari pa ang magpalitan, kahit gaano pa kagulo ang mundo, ang Diyos pa rin ang tunay na hari. Ang mga tao ay temporary, ang mga kingdom ay temporary, pero ang paghahari ng Diyos ay eternal. At ito ang nagbibigay sa atin ng peace. Dahil ang hope natin ay hindi nakadepende sa tao o sa politics, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Ang devotion na ito ay paalala na kahit magulo ang paligid natin, hindi nawawala ang presensya at kontrol ng Diyos. Yun lamang po.